and fine. Hi sa lahat ng nakikinig sa Pause and Ponder. Welcome sa bagong segment nating Campus Talk. Alam natin minsan, parang todo pressure ang buhay estudyante. Sa school, sa bahay, at sa sarili. Kaya ginawa natin tong segment para magkaroon kayo ng space na safe to reflect, share, at maramdaman na hindi kayo nag-iisa. Dito sa Campus Talk, pag-uusapan natin ang tunay na kwento ng youth, mental health, responsibilities, at mga invisible struggles na hindi laging nakikita. Pero don't worry, may konting humor para relatable at hindi sobrang heavy. Ako si Rona, a youth empowerment advocate, mental health supporter, insurance advisor, at love seeker. Nandito ako para gabayan kayo sa kwento, discussion, at reflection sa buhay estudyante at kabataan struggles. Bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa lahat ng nakikinig ngayon. Check nga muna natin sa Facebook. Oo nga, Alan nanonood ka pa kay Brad CJ at kay Brad Ace. Isa din yun sa napakagandang palabas nila ngayon. Kaya lang kasi, may oras din ako para bukas, kaya nakakapanghinayang hindi ko rin natapos to. Shout out naman kay Jigs o Jobert, kay April May Hunyo, at kay Lola Cute. So alam ko mas dadami pa tayo mamaya at para sa mga mag-viewing then that would be great. Pwede nyo tong panoorin. Shout out din sa lahat ng students na todo juggling sa school, household at personal life. We see your effort. Sa silent exiters at closet youth na natatakot magsalita, you're not alone. Sa ex-youth members na nagpa-process pa ng past experiences, welcome din kayo. At syempre, sa lahat ng nakikinig na feels like youth pa rin, kahit hindi na student, nandito kayo sa tamang lugar. So, type lang sa FB comments kung andito ka ba sa isa sa grupo na to, kahit one word lang. And let's see who's tuning in today. Disclaimer, bago tayo magsimula, isang paalala lang. This segment is not affiliated with any university or religious organization. Ang goal natin dito ay mag-reflect, mag-share, at maramdaman ang community. Additionally, our topic today is related sa depression, suicidal ideation, at relihiyon. Ready na ba kayo? Ngayon, pakinggan natin ang unang kwento sa Campus Talk. Isang kwento mula sa kabataang nakakaranas ng pressure, expectations, at pagiging trap sa buhay estudyante at faith organization. Ang kwentong ito ay mula sa isang Reddit post sa X and Closet ADD at ipinapakita kung gaano kabigat ang pagsabayin ang responsibilities sa bahay at sa school. Habang
nagpa-process ng identity at personal struggles. Hello po, ako po ay second year college student na hindi makawala sa MCGI. Nahihirapan na po akong dumalo dahil unang-una, ang both parents ko po ay nasa ibang bansa pero binabantayan pa rin po pagdalo ko. Kasama na rin ang GS sa kabataan na palagi akong chinachat kung nakadalo na ba ako. Dahil wala kaming kasama sa bahay, ako ang nagsisilbing guardian ng mga kapatid ko. Ang hirap pagkasyahin ng oras dahil ako ang nag-handle sa pera, nagluluto, naglilinis, at gumagawa ng errands para sa parents ko. Nag-aaral din ako sa malayong university kaya super late ako nakauwi. May connection naman po ko saan nakakahingi ako ng link, pero most of the time, hindi po kaya ng sked ko. Lalo na 2 days lang free kong sked. Ang hirap pagkasyahin dahil humahabol akong Latin honors. Kaya usually, nag-attendance lang ako. Aware ako at mga kaibigan ko sa mga ginagawa ni DSR at mostly nangyayari sa loob due to my connections at lahat kami ay closet na. Na-open ko na rin sa parents ko pero masyado silang bulag at tinatanong pa kung saan ko yun nakuha. Sinabi ko na lang na sa Reddit dahil ayaw kong ibigay pangalan ng kaibigan ko. I've been depressed since my teenage years, trapped in this institution. Ngayong nasa malayong kolehiyo ako, naging malaya ako. Pero pag uwi, may bigat pa rin kasi ang dami kong responsibility. Minsan, iniisip ko na mamatay na lang kasi sobrang bigat. Wala akong malapitan at mapagsabihan. Sasabihin lang nilang na demonyo ako. For you, butterfly wings, sa ex and closet ADD na user, at sa mga nakikinig ngayon, share your thoughts. Ano yung naramdaman nyo doon sa kwento niya? You can say na isang kwento nakaka-relate kayo. At ngayong narinig natin itong kwento, time na para pag-usapan at i-reflect ang mga points na pwedeng pagtuunan natin ng pansin. Remember, ang story na to ay totoo, raw, at marami sa atin ang pwedeng makarelate. So, unang punto natin dito sa pangyayaring ito ay responsibilities. Parang superhero ang youth sa story, pero walang kapa. Yung may Excel sheet ka at grocery list lang. Imagine this person is juggling school, household, siblings, errands, and even striving for Latin honors. So sa mga hindi familiar sa Latin honors, yan po ay yung umaabot sa summa cum laude, magna cum laude, or cum laude itself. And alam naman po natin kung gaano kahirap, lalo't na merong kang inaantay or may nire-reach na grade to get that. It takes hard work and dedication to go there. Kaya napaka-stressful. And ako rin, someone I used to be part in my college days, dati din ako nag-Latin honors. And hirap din ako, kaya relate na relate ako sa kwento ni Butterfly. At that time din kasi I had my 3 jobs. So I used to work in call center, tour guide, and at the same time, accounting technician pa ako ng isang restaurant. While also doing ng trabaho. And ang nakakaloka pa doon sa akin nung time na yon, may boyfriend pa ako. So, hindi ko rin alam kung paano ko siya nag-juggle. And then, nung ako'y naanib, nawala na yung boyfriend ko in the picture,
pumalit naman yung mga gawain sa loob. Kaya alam ko yung hirap na you have the school, you have the work, you have your relationships, and you also have the church. Ang hirap kung ano yung uunahin mo doon sa responsibilities na yon. And pangalawa pa sa mapapansin din natin dito is yung expectations. Kasi minsan kahit gusto mo nang mag-open sa mga taong malalapit sa'yo, sa parents mo, sa kaibigan mo, or even dyan sa mga kaibigan mo sa church, yung feeling na hindi nila maiintindihan o tinatanong pa nila, saan mo naman nakuha yun? Diba? Halimbawa, kung nahihirapan ka sa pag-iisip mo, imbes na pakinggan ka, ang sasabihin pa sa'yo, bakit? Nasa'yo na nga eh. Bakit ka pa nag-iisip ng ganyan? Classic scenario. Gusto mo lang mag-share, pero baka ma-judge ka pa. So, pangatlo pang makikita din natin sa pangyayaring ito, si Butterfly is a closet member or already a silent exiter. Well, safety matters minsan kasi kailangan mo nga naman mag-observe, maintain the connection, pero hindi pwedeng i-open ka agad. Well, valid yung pagiging cautious at pagiging private ni Reddit user. However, one of the things din kasi na nagiging challenge sa pagiging closet is para kang nasa limbo. By means of limbo is hindi mo alam kung saan ka paroroon. Dito ka ba sa kabila or dito ka ba sa kabila? Kesa nung nag-exit ka na, alam mo nang wala na. Pero na time na closet ka pa, nag-iisip ng Okay pa. ganyan. Yeah! Sinabi mo pa. So, ayun. So, dito, sa part na ito, isa din to sa nagbibigay ng bigat sa pag-iisip nitong taong to. Pang-apat din na makikita natin ay yung freedom niya sa college versus yung home obligations. So, ngayon, free ka na. Free ka dun sa malayong college. Pero pag uwi mo, balik ka na naman sa responsibilidad. Parang ano lang yan eh, yung sa Mario game. May level up, pero may boss fight pa rin sa bahay. So, alam mo yun, meron kang nakikita na challenges na and na nakikita mong boundaries, ika nga. And doon siya dumadagdag din doon sa stress level ng taong to. At panglima na makikita din natin is depression and isolation. Yung feeling niyang trap, walang malapitan, at minsan iniisip na yung darkest thoughts. Marami rin sa atin na nakarelate sa ganitong pakaramdam at lalong-lalo na ako dahil ako nga ay isang mental health advocate. And the reason I started that journey as well is because isa rin ako sa nakaranas nun. Nung time na nagja-juggle din ako sa work ko, umabot na ako sa punto feeling overwhelmed. Hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. And dahil nga rin sa sinabi natin kanina na merong expectation sa family mo, and dumating din sa punto na naging napapansin mo may nakikita ka ng anomalya at nagkakaroon pa ng problema. Kumbaga, ito kasi si Reddit user is mas mabigat sa kanya kasi yung pamilya niya is kaanib. Yung sa akin kasi hindi. Kaya I feel for this person kasi pagdating sa kanya sa bahay is may bigat pa lalo. But the key thing here is that yung nararamdaman natin, which is a depression, it's real eh. And the interesting of being real is hindi kasi siya dahil lang inisip natin. It's because it is even clinically recognized as a sickness.
Pag napag-aralan nyo po yan, it will be better for you to research upon it na merong neurological study about sa depression na iba ang utak ng isang taong may depression sa taong wala. Iba kasi ang wiring niyan. And naturally, our brain kasi is catching ng negative thoughts. So, nasa survival mode siya lagi. And I think it will be best for our psychologists to explain it more. But this is also based on sa papers nila na kaya nangyayari yan. When you think ng problems, focuses on it, talagang feeling mo nga is wala ka nang malalapitan. And ang nakakalungkot pa dito is it could also lead to the coping mechanism mo na mag-isolate instead to open up. And it's really a challenge for you. Dahil nga doon sa part na may pressure, may expectation, hindi mo na alam sino ang papagkakatiwalaan mo doon sa thoughts mo. Kasi ang hanap mo lang naman ay safe space to open yourself. One of the things kasi na natutunan ko sa buhay, people doesn't always want a person to advise. Most of them just want a listener. Parang kayo ngayon, nakikinig kayo sa akin and I really appreciate that you're here with me today to listen dito sa kwento ng isang kabataan na nakakaranas ng depression, isolation, and even suicidal ideation. And pang-anim, dito nga tayo papasok which is yung support. Kahit maliit lang, napakahalaga yung safe friends mo, online community, or even this Facebook space. Well, ipopost namin to sa YouTube later on, but right now we are on Facebook. And pang-pito is yung reframing and hope. Kung baga, makikita natin dito na may challenge doon sa pag-frame ng situation. But as you can see din sa part ni user is this person tries to reach out sa Reddit. Kumbaga, wala pa siya sa part na nawala na siya ng pag-asa. Kaya siya lumapit kasi gusto niya ring makaalam ng mga punto ng mga tao ukol dun sa sitwasyon at maramdaman niyang may kasama siya. So, ngayon na napag-uusapan natin yung storya at nare-reflect natin yung struggles ng user na ito, I think it's time naman na mag-focus tayo sa guidance at empowerment. Remember, hindi natin kailangan solusyonan lahat ng problema agad-agad. Para sa iyo, Butterfly, kung nakikinig ka nito, ang mga sasabihin ko, this is not a professional advice, but this is more of a general guidance on what you can do. Kadalasan kasi, maliit na hakbang lang naman ang kailangan para maramdaman mo yung improvement at relief. So let's start with practical tips on what you can do kasi marami-rami naman din tayong pinunto kanina. We came from your responsibilities and burnout, faith and cultural pressure, being you as a closer or silent exiters, freedom versus responsibility, yung depression and isolation, community support, and then reframing and hope. Kasi I think yun yung pinaka gusto mong ma-focus, Butterfly, and even sa mga nakaka-relate sa kwento ni Butterfly. So, una nating practical tip is schedule ka ng micro self-care. Kahit 10 to 15 minutes kada araw, subukan mo lang maglakad, mag-journal, mag-drawing, or kahit quick stretch, yung mabilis lang na gusto mong gawin. Ako, ginagawa ko recently, I love to drink ng tsaa. So, sa mga nakikinig, kung may ligay sa tsaa, ay meron akong 4 na set ngayon. Meron akong jasmine tea, meron akong chamomile, lady grey tea, and even peppermint. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin na pag naaamoy ko sila, nagbibigay ng joy. So yun, you need to tell to yourself,
paano ko ba maaalagaan yung sarili ko for this day kahit 10 minutes lang? Or may iba din naman itong isang kaibigan ko. Ang favorite niyang gawin tuwing morning ay sumigaw. Sisigaw lang siya sa mirror, sasabihin niya, ang ganda mo! Ang ganda mo! It's a self-affirmation, man. It's your self-care eh. So, ikaw rin, butterfly, kayo rin mga nakikinig, paano ba kayo nagsi-self-care tuwing umaga? Or kahit sa hapon or gabi, kung kailan man kayo nagigising. So, yun, you need to schedule it. And my second practical tip for you is journaling or reflection. Ito, malaki talaga na tulong to sa akin. So, isusulat mo yung feelings mo kahit magsimula ka muna sa one sentence para ma-clarify yung thoughts at emotions mo. So, magsisimula ka muna to write down how you feel that day. Do you feel grateful? Malungkot ka ba? Galit ka ba? And ang ipapadagdag ko sa'yo dun sa pag-journal mo na yun is ano ba yung gusto mo na ma-improve on how you felt? Like, if you felt angry, let's say nagalit ka, and then ang ginawa mo sa kapwa mo, pinagmumura mo. Sinabihan mo ng masama, pero na-realize mo, mali yung ginawa mo. What action yung gusto mong gawin next time? Para at least may growth pa rin doon sa reflection mo. Then, pangatlo na practical tip is this is a challenge. Not just for me, for you, sa lahat. Especially sa mga nag-exit. Which is to set boundaries. Hindi mo kailangan laging available sa lahat. Lalo na't marami kang priorities right now. You have your school, you have your family, you have your church. So you need to know what is your most important thing for you. You need to know your priorities. And yun nga, isa din yun sa importante para maalagaan mo rin na hindi ka laging ma-overwhelm and hindi ka mapadala sa pressure or expectations ng tao. Ito bilang ate mo at isa na rin to sa natutunan ko sa buhay, is ang lahat ng tao may expectation sa'yo. May mga ibang tao, ang gusto nila o ang tingin nila sa'yo is ikaw ay isang mabuting estudyante. May isa naman na tingin sa'yo, isa kang pasaway na kaibigan. May isa naman, parang sa akin, ang tinuturing sa akin, isa akong demonyo dahil ako'y lumabas na. So, kailangan ba lagi na lang ako maniwala sa lahat ng pinagsasabi nila? Ikaw ba? Dapat ba lagi kang naniniwala sa pinagsasabi nila? Hindi! Hindi mo kailangan maniwala doon sa mga pinagsasabi nila. Kasi ang pinaka-importante doon, dapat kilala mo ang sarili mo. At kilala mo, at alam mo rather, ano dapat yung focus mo ngayon. So, hayaan mo silang magsalita ng kung ano-ano man sa'yo, basta ikaw, tindigan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo at anong pinapahalagahan mo sa ngayon. And that's how you set boundaries. And pangapat is find. Find one safe friend or community. Pwedeng online, offline, kahit isa nga lang or dalawang tao lang na safe ka, malaking bagay na eh. And that's also what happened to me nung ako'y nag-exit din. It was hard for me to find someone who I can trust with, especially din kasi may iba't ibang lakaran din ng mga lumabas. And I would have just, go doon sa mga tao na nakilala ko beforehand na hindi kasama dyan sa samahang yan. Kaya lang, ang isa kasi sa hinahanap din natin, lalo't nang galing tayo sa samahang iyon, is yung relatability. Gusto natin makasama din tayo sa mga taong nakakaunawa sa atin dahil naranasan din nila. And I'm really thankful and shout out sa iyo, Kuya Ed Tamayo, for being my first person na napagkatiwalaan ko nung ako'y lumabas. And that's also maybe something that you could
or try to look for butterfly. And even sa mga nakikinig na closet pa, baka yun din ang isa sa kailangan nyo muna, which is isang safe friend. And even sa community here at Pause and Ponder, we promote having a safe space to talk with. Kaya marami kaming segment. May segment tayo ng Pause and Ponder FM para doon sa mga mahilig naman sa mga ibang topic, lalo't na sa mga may asawa. And we also have the campus talk, which is para naman dito sa mga kabataan. Because we want every voice to be heard dito sa Pause and Ponder. And ngayon, ilang affirmations lang naman para i-reframe yung perspective natin. So, siguro baka isa din yun sa pwede nating gawin na paano ba dapat natin iniisip itong mga pangyayari sa buhay natin or sa sitwasyon ni Butterfly. Butterfly for you, kung nakikinig ka man, I would love to tell you these three things, okay? Una is, your worth is more than any expectation. Mahalaga ka kaysa sa expectation ng tao. Pangalawa, carrying too much doesn't mean you're weak. Hindi dahil sa mabigat ang dinadala mo, mahina ka na. At pangatlo, your story matters. Ang kwento mo rito sa amin mahalaga. Kasi maraming makaka-relate at maraming makakapakinig at makakatulong din sa inyo. At pangatlo din, at huli, is empowerment. Remember, kahit maliit lang ang progress, it counts. Kahit isang task lang magawa mo, butterfly. Kahit isang maliit na boundary lang ang naset mo, you're growing. So, ayun, before we wrap up, alam ko, baka sabihin niyo, ang bilis mo naman, Ate Rona. So, yeah, just to let you know, this is our first episode. So, marami pa tayong kwento to come. And this is a first story din kasi na nag-udyok sa amin ni DK to start this campus talk. I would like just to give a reminder or share ko na lang din yung ilang mental health resources para sa lahat ng nakikinig. Kahit gaano ka ka-busy or gaano ka ka-overwhelm, mahalaga na alam natin saan tayong pwedeng lumapit, especially sa support. So, aside dito, unahin muna natin yung national or local hotline. So, meron tayong tinatawag na Philippine Mental Health Hotline para sa mga nakakaranas ng emergency cases. Kapag, wag naman sana, pero kung nakaramdam ka na extreme na yung case mo when it comes to your mental health and you think that it's better to reach out for emergency, meron tayong yung Philippine Mental Health Hotline. And we also have Hopeline that you can reach out to. Pangalawa is yung online safe communities. So, ayun, meron din tayo doon sa X and Closet EDD, meron din tayong MCGI Exiters. However, no din kasi may mga tao na they don't wanna cater to that. So, meron din tayo dito sa Pause and Ponder. And meron din tayo na mga Facebook groups din for health, mental health and student support. So, you can also reach out to those. And self-help tips pangatlo, which is yung sinabi nga natin kanina na journaling, reflection, or talking to a trusted friend. And scheduling natin ng micro self-care even 10 minutes sa isang araw. So yun, tandaan natin na hindi kayo nag-iisa kahit maliit lang yung support, kahit isang safe person lang, malaking tulong na yun. Okay, mga ka-campus talk, that wraps up today's episode. Maraming salamat sa pakikinig at sa lahat ng nag-comment at nag-share sa Facebook. Teka nga, basahin nga natin yung comment before we end. Kasi, teka nga, basahin nga natin. Pagpasensyahan nyo na kasi ang aking internet ay medyo mabagal-bagal. Sige, JC Mendoza, diyan ako una na exploit sa
bread. Haha, pati baon ko na donate ko nung college days. And si Brad Lazaro Pulube, ganda ng boses. Well, salamat. Next time, libre mo ako ng Jubaru ha. Kasama nyo nila Deso at ni Red ha. Yan, si Red. Nako po. Andito kaya si Ate Jessa at si Ate Lily. Sana naman. Hi, Maverick. Yeah, good evening. Silently away from chaos. I know you can do it. Thank you, thank you. Kay Alvin Manuel, ano yung bawal yan sa iglesia? Hindi ko nalaman yung context. Okay. And then John Ibad, DC and Papay support vote. Yes, supportahan po natin ang discerning Christians. Meron din kaming magiging tandem din ni Brad CJ in the coming months or baka next month na yon. So, let's tune in din doon. Okay, then si Sean Des, good evening sis Rona at sa mga ditapax, nakakabatang seventh na to with sis Rona, okay ang idea na to. Well, it's open. Kaya nga gusto ko yung mga even feeling youth, nandito tayo nakikinig. Kay Brian Perdigon, good evening to all. Oo nga para siyang story ni Reverie. Sana nakikinig si Reverie and open din naman tayo to have a partner din sa show natin, di ba? Okay, kay Jenny Carpio, naalala ko sa pamantasan ng Marikina, may bread sumali ako, langya pati thesis ko, napabayaan ko na mahalaga kasi tungkulin ha. Failed tuloy. Huwag kang mag-alala dyan, Jenny. Maraming kabataang nakaranas ng ganyan. At may nakilala din akong naging incomplete pa nung time na yon. So, we will discuss it more, yung mga ganyan ding situation. Okay, kay Sprite White, batang PUP. Opo, naging PUP yan. At baka magpi-PUP ulit po tayo. Let's see how it goes. And okay, sinan pa natin. Ayun, si Red Kaloy with sending with a heart emoji. Sino pa ba rito? Hi, Brad Edsan! Nandito rin po pala kayo. Magandang gabi. Sino pa ba? Okay, si Kuya Lloyd Enriquez. May dugong mandirigma, si Sis Rona. Ano na naman tong dugong mandirigma? Maglalabasan na ba tayo dito ng blood compact, Brad Lloyd? Okay, titingnan natin. Okay, si Ate Maribel Palarca. Ay, 59 na po ako. Bye-bye muna po. Ay, wag po Ate Maribel. Kasi kahit nga po for feeling youth, open na open po ang ating campus talk. Okay, sino pa ba? Rafael Liapar. Manood na kayo. Hindi kayo captive market at puro target. Ay, nako po. Si Wilma Bolbo, pagpatawarin nyo, Bulbulizer or Bulbulizer? Ay nako, hello rin po. At tingnan pa natin, ayan si Kuya Ray Barcelona. Nako, ay nako, Kuya Ray. Sa susunod makita naman tayo. At kay Kuya Rico Labitag, nandito rin po. So para po sa ating mga nakikinig sa araw na ito, maraming maraming salamat. Even one word counts po and it really helps build the safe community. So, bago tayo mag-sign off, paalala ko lang din po sa lahat na you're not alone. Kahit feeling isolated, may safe space at community po rito. Remember, kahit maliit yung steps, you're growing, you're learning, and you are empowered. So sa next week, pag-usapan naman natin ang bagong kwento ng youth struggles. This time, letters and thematic episodes naman tayo. So maghanda kayo ng insights, reflections, at konting humor para mas relatable at engaging. So don't forget, same time, 7 p.m. tayo next week. Tingnan natin, same FB Live. Bring your thoughts, your stories, and your energy. Ako si Rona, nagsasabing, thank you for pausing and pondering with me today. Keep safe, keep reflecting, and see you sa next episode of Campus Talk. Bye for now!